Hindi siya lottery pick, hindi siya scoring machine, pero sa kalsada ng NBA, may isang klaseng player na hindi mo mababasa ang halaga sa simpleng stat sheet. Yung tipong pag tumuntong na sa court, parang biglang kumipot ang paligid para sa kalaban, biglang bumabagal ang opensa nila, biglang nasisira ang mga set plays na pinapractice nila buong linggo. Dati siyang undrafted, dati siyang G-League guy na nag-aagawan para sa barya-baryang kontrata. Pero ngayon, isa siya sa pinaka kinakatakutang defensive guard sa buong liga. Wala siyang signature dunk, wala siyang highlight reel step back threes, pero meron siyang hustle at basketball IQ na parang hindi na uubos. Kasi si Alex Caruso, hindi lang siya basta role player mga idol. Siya yung klase ng player na nagpapabago ng momentum ng hindi mo namamalayan. Isang steal, isang deflection, isang dive sa sahig para sa loose ball, tapos biglang naglalaho na yung momentum ng kabilang team at nag-iiba na ang ihip ng hangin pabor sa kupunan niya. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng isa sa pinakamatinding dumipensa sa liga, ang ultimate blue guy, ang bald eagle, ang defensive menace na si Alex Caruso. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Naglaro si Alex Caruso sa Texas A&M Aggies ng 4 na taon. Hindi siya naging superstar scorer. Ang average niya sa senior year ay nasa 8.1 points, 3.6 rebounds at 5 assists per game lang mga idol. Solid pero hindi nakaka-impress para sa mga NBA scouts na naghahanap ng susunod na franchise player. Ang tanging record na naiwan niya sa college ay siya ang all-time leaders assists at steals ng school nila. Isang magandang senyales, pero sapat na ba yun para makapasok sa pinakamalaking liga sa mundo? Dumating ang 2016 NBA draft, 2 rounds, 60 picks. Tinawag ang mga pangalan ni Ben Simmons, Brandon Ingram at Jaylen Brown, pero lumipas ang unang round mga idol, walang Alex Caruso. Lumipas ang pangalawang round hanggang sa natapos ang draft, walang team na kumuha sa kanya. Well, para sa maraming basketball players, ang pagiging undrafted ay ang katapusan ng pangarap. Ito yung point na karamihan ay nagdidesisyon na lang na maglaro sa overseas, sa Europe o sa Asia para kumita ng malaki, pero iba ang utak ni Caruso mga idol. Alam niyang may puwang siya sa NBA. Kailangan lang niyang patunayan. Sumali siya sa Philadelphia 76ers para sa Summer League, pero kinamote at binitawan din kaagad. Pagkatapos napunta naman siya sa Oklahoma City Thunder training camp. Umabot siya hanggang preseason, pero bago magumpisa ang regular season, na-wave ulit siya. 2 beses tinanggal sa loob ng ilang buwan. Masakit, pero imbes na sumuko, tinanggap niya ang realidad. Kailangan niyang dumaan sa pinakamahirap na butas ng karayom, ang NBA D-League, na ngayon ay G-League na mga idol. Naglaro si Caruso para sa Oklahoma City Blues sa G-League noong 2016-2017 season. Ang buhay G-League ay hindi kasing glamoroso ng NBA. Walang private jets, madalas bus lang ang sinasakyan mula sa isang syudad papunta sa isa pa. Ang sahod ay napakaliit kumpara sa mga NBA minimum contracts. Bawat gabi kalaban mo ang mga kapwa mo gutom na players na gusto ring makuha ang atensyon ng NBA scouts. Puro isolation plays, puro pabonggahan ng stats para mapansin. Pero ano ang ginawa ni Caruso mga idol? Hindi siya sumabay sa uso na magbuhayan ng bola. Nag-focus siya kung ano ang kaya niyang gawin ng perpekto, ang pumasa, dumipensa at maging tamang tao sa tamang pwesto. Dito napansin ng Los Angeles Lakers ang potential niya. Noong 2017 Summer League, nagkaroon siya ng pagkakataon na maglaro para sa Lakers dahil na-injure noon ang number 2 pick nilang si Lonzo Ball. Si Caruso ang kinailangan mag-step up bilang point guard at doon siya nagpasiklab. Pinakita niya yung kakayahan niya mag-set up ng offense at dumipensa sa mga mas mabilis at mas malalaking guards. Dahil sa ipinakita niya, naging kauna-unahang player si Alex Caruso na pumirma ng 2-way contract mga idol sa kasaysayan ng Los Angeles Lakers. Ibig sabihin, pwede siyang maglaro pareho sa South Bay Lakers sa G-League at sa Lakers sa NBA. Ito ang foot in the door na hinihintay niya. Mula 2017 hanggang 2019, palipat-lipat si Caruso sa G-League at sa main roster ng Lakers. May mga gabing naglalaro siya sa maliliit na gym sa harap ng ilang daang tao, tapos kinabukasan maglalaro siya sa Staples Center. Ang hirap ng transition na yon para sa isang normal na player, pero kay Caruso, trabaho lang ang lahat ng yan. Nang dumating si LeBron James sa Lakers, marami ang nag-akala na baka matanggal na si Caruso dahil kukuha ang management ng mga veteran ring chasers. Pero ang hindi alam ng marami, gustong-gusto ni LeBron si Caruso mga idol. Bakit? Dahil si LeBron ay isa sa pinakamatalinong player sa kasaysayan ng basketball at kilala niya kung sino ang mga players na nasa parehong wavelength niya. Sabi nga ni LeBron sa isang interview, may high-level basketball mind daw si Caruso. Alam niya kung kailan magkakat sa basket. Alam niya kung paano i-rotate ang depensa at hindi siya nangangailangan ng bola para maging epektibo.
Sa isang team na may LeBron at Anthony Davis, hindi mo na kailangan ng isa pang ball dominant scorer mga idol. Kailangan mo na lang ng glue guy at si Caruso ang pinakamatibay na glue sa buong liga. Dito na sumikat ang pangalang Caruso, naging fan favorite siya. Akala ng iba noong una, meme lang siya, isang kalbong puti na mukhang accountant o IT guy, pero biglang nakakapag-throw down ng matitinding putback dunks. Pero habang tumatagal, nare-realize ng buong liga na legit ang laro niya mga idol. Hindi siya joke, siya ay isang lehitimong problema sa loob ng court. Ang pinakakapanapanabik na patunay na halaga niya ay nangyari noong 2020 NBA bubble sa Orlando. Buong playoffs, si Caruso ay naging designated stopper ng Lakers laban sa mga pinakadelikadong guards ng kalaban. Hinabol niya si Damian Lillard, pinahirapan niya si James Harden, nakipagbanggaan siya kay Jamal Murray. At sa Game 6 ng 2020 NBA Finals laban sa Miami Heat, ginawa ni Coach Frank Vogel ang isang masterstroke na desisyon. Pinasok niya si Alex Caruso sa starting lineup sa pinakaimportanteng laro ng kanyang buhay, sa laro na magbibigay sa Lakers ng kampyonato. Isang undrafted na G-League ang pinagkatiwalaan nilang mag-start. Ang resulta, dinurog ng Lakers ang hit sa depensa pa lang mga idol at kinoronahan silang mga kampiyon. Si Caruso ay may plus 20 plus minus ratings sa larong yun. Napatunayan niya sa buong mundo, he is a championship level player. Pero pagdating ng 2021 free agency, maraming fans ng Lakers ang umasa na i-retain si Caruso. Deserve niyang mabigyan ng maayos na kontrata. Pero sa isang nakakagulat at nakakadismayang desisyon para sa LA, hindi tinumbasan ang offer ng Chicago Bulls. Pinakawalan nila si Caruso mga idol para makatipid sa luxury tax. Ito ang naging isa sa pinakamalaking pagkakamali ng Lakers front office sa modern era. Pumirma si Caruso ng 4-year deal worth $37 million sa Chicago Bulls para sa isang undrafted player na nagumpisa sa $50,000 na sahod sa G-League. Ito ay isang buhay na nagbagong kontrata. Nakuha na niya ang bag niya, pero hindi ibig sabihin nun ay magre-relax na siya mga idol. Sa Chicago, mas lalong lumabas ang kinang ni Caruso. Wala na siyang anino ni LeBron. Dito napatunayan na hindi lang siya system player ng Lakers. Sa pagdating niya sa Bulls kasama si Lonzo Ball, biglang naging isa sa pinaka nakakatakot na defensive team sa perimeter ang Chicago. Sila ang nagtakda ng tono. Kung panonoorin mo ang tape ni Caruso sa Bulls, doon mo maintindihan bakit siya binansagang defensive genius. Paano ba dumipensa ang isang Alex Caruso? Una dyan, screen navigation, parang may radar ang katawan niya. Kahit gaano kalaki ang nagsaset ng pick, nakakahanap siya ng anggulo para makaikot at patuloy na dikitan ng binabantayan niya. Pangalawa naman, fast stance and anticipation. Hindi siya basta-basta sumusundot ng bola. Inaabangan niya ang dribble rhythm ng kalaban at sa isang split second na pagpikit ng bantay niya, tapik agad ang bola. Pangatlo, taking the charge. Wala siyang takot kahit si Giannis Antetokounmpo o si Zion Williamson pa ang tumatakbo. Papalapit sa kanya, ibabalandra niya ang katawan niya para makuha ang offensive foul. Sakit ng katawan ng puhunan. Ang reward sa kanyang walang humpay na pagkakabugbog, noong 2023 napasama si Alex Caruso sa NBA All Defensive First Team. Isipin mo yon mga idol. Isang undrafted guy na nakahilera na sa pinakamagagaling na defender sa buong liga. Hindi na siya meme, elite na ang status niya. At ngayon nga sa patuloy na pag-ikot ng kanyang karera, napunta naman siya sa Oklahoma City Thunder. Isang full circle moment dahil dito siya unang nakat. Isang batang title contending team na uhaw sa leadership at championship experience ni Caruso. Alam ng OKC na ang isang tulad ni Caruso ang madalas na missing piece para makasungkit ng titulo. Ang kwento ni Alex Caruso ay hindi lang tungkol sa basketball. Ito ay isang masterclass sa kung paano mag-survive at magtagumpay sa isang mundo na hindi pabor sa'yo. Maraming mas mabilis kay Caruso, maraming mas mataas tumalon, maraming mas magaling tumira ng tres, pero naintindihan niya ang isang sikreto na hindi natututunan ng maraming nagyayabang na prospect. Alamin mo ang papel mo at maging bida ka roon. Kung kailangan ng team ng taga-asa ng tubig, siya ang mag-aabot. Kung kailangan ng tagabantay sa pinakamagaling na player ng kalaban, siya ang unang magtataas ng kamay. Hindi niya hinahanap ang spotlight, pero ang spotlight mismo ang humahanap sa kanya mga idol dahil sa kanya mga hustle play. Pero itinuturo sa atin ni Alex Caruso na ang effort ay isang skill. Ang pagiging matalino ay isang talent. Walang stat sheet para sa mga taong hindi sumusuko, pero sa dulo ng araw sila yung mga taong nananalo ng kampyonato sa buhay. Kaya sa susunod na manonood kayo ng NBA mga idol at makita nyo ang isang kalbong player na tumatalon sa courtside seats para lang isalba ang isang bolang palabas na, wag na kayong magtaka kung bakit ang laki ng kontrata niya. Hindi siya scoring machine, hindi siya flashy, pero siya yung pusong kailangan ng bawat kampyon na kupunan. At yan mga idol ang nakakabilib na kwento ni Alex Caruso. Isang undrafted noon at ngayon 2-time NBA champion na. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa napagdaanan ni Alex Caruso?